Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Dicky na nagmula sa mahirap na pamilya. Kahit nahirap sila sa pera, napakasipag ng kanyang ama at araw-araw itong nagtatrabaho ng husto para lamang mabigyan ang kanyang anak ng mas magandang kinabukasan. Nag-aaral si Dicky sa isa sa pinakamahuhusay na paaralan sa lungsod. Ngunit may isang malaking problema, hindi siya nababagay sa kanyang mga kaklase. Mayayaman ang lahat ng ibang bata samantalang si Dicky ay pumapasok na may maruming damit at lumang sapatos na halos magkawatak-watak na. Naaawa sa kanya ang kanyang guro na si Miss Yuan. Napansin nito na palaging mukhang gusgusin at pagod si Dicky. Nais sana niyang makausap ang ama nito ngunit ipinaliwanag ni Dicky na palaging abala sa trabaho ang kanyang tatay at wala itong oras. Namatay ang kanyang ina noong napakabata pa niya kaya silang mag-ama na lamang ang magkasama. Isang araw sa klase, nagtanong ang guro ng isang simpleng tanong, ano ang gustong maging paglaki ninyo? May ilang batang nagsabing gusto nilang yumaman o maging matagumpay. Ngunit nagulat ang lahat sa sagot ni Dicky nang sabihin nitong wala siyang pangarap. Nais niya lang mabuhay ng simple. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung ang isang tao ay tapat at masipag, kahit mahirap siya ay igagalang pa rin siya ng mga tao. Simple lamang ang kaisipang iyon ngunit napakalalim ng kahulugan. Gayunpaman, hindi lahat ay tinatrato siya ng may paggalang. Habang nasa klase, magalang na pinulot ni Dicky ang ballpen na nahulog ng kanyang guro. Ngunit sa halip na pasalamatan siya, kakaiba at bastos ang naging reaksyon ng guro. Ipinabalik nito ang ballpen sa sahig at pagkatapos ay gumamit ito ng panyo upang pulutin muli ang ballpen dahil lamang nahawakan ito ni Dicky. Kalaunan, sa oras ng tanghalian, hindi pa rin gumanda ang sitwasyon. Isang mayamang batang nagngangalang Johnny ang nagpakitang gilas gamit ang bago niyang laruan, isang robot na aso na tinatawag na CJ1. Nagtipon ang lahat ng bata sa paligid niya, tuwang-tuwa at humahanga. Tahimik lamang na nanood si Dicky, alam niyang hindi niya kailanman mabibili ang ganoong bagay. Kasabay nito, may ilang batang lalaki na nang-aasar sa isang batang babae na nagngangalang Maggie. Iba ang kanyang hitsura kumpara sa iba kaya siya madalas tinutokso. Ngunit hindi na nahimik si Dicky. Lumapit siya at pinagtanggol si Maggie. Hindi siya pinansin ng mga bully at umalis lamang, ngunit napansin ni Maggie ang kanyang kabaitan. Nang sumunod na klase sa pisikal na edukasyon, naharap muli si Dicky sa isa pang problema. Hindi siya pinayagang sumali ng guro dahil masyado ng luma at hindi angkop ang kanyang sapatos. Kaya muli siyang naiwan ng mag-isa. Ilang minuto ang lumipas at lumapit si Maggie upang samahan siya. Sinabi ni Maggie na kunwari ay nakalimutan niya ang sarili niyang sapatos para lamang samahan si Dicky. Tinanong siya ni Maggie kung lahat ba ng kanyang sapatos ay ganoon kaluma. Tapat na sumagot si Dicky ng oo. Ipinaliwanag niya na pinulot lamang ng kanyang ama ang mga sapatos na iyon mula sa basura. Samantala sa construction site, nahihirapan ng husto ang kanyang ama. Mukha itong nanghihina at halos hindi na makasabay sa mabibigat na gawain. Dahil dito, nagpa siya ang kanyang amo na tanggalin siya sa trabaho. Ngunit agad itong nakiusap na huwag siyang paalisin. Sinabi niyang kailangan niya ng pera upang makabili ng bentilador para sa kanyang anak dahil hindi makatulog si Dicky sa gabi dahil sa sobrang init. Nagtaka ang amo, bakit mo pinapahirapan ng ganito ang sarili mo para lamang mapag-aral ang anak mo sa isang pribadong paaralan? Tanong nito. Nagbigay ang ama ng isang simple ngunit makapangyarihang sagot. Gusto kong magkaroon si Dicky ng mas magandang pagkakataon sa buhay at hindi matulad sa akin. Naging emosyonal ng bahagya ang amo nang marinig ito at binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nang gabing iyon, umuwi ang ama sakay ng kanyang lumang bisikleta. May dala siyang bentilador. Nakatira sila sa isang sirang abandonadong gusali na hindi kailanman natapos gawin. Nang makita ni Dicky ang bentilador, tuwang-tuwa siya. Hindi siya makapaniwalang talagang nakabili ang kanyang ama nito. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya. Pagkasaksak nila sa kuryente, hindi gumana ang bentilador. Nagsimulang maghinala si Dicky na malamang na pinulot lamang ito ng kanyang ama sa basura. Ngunit agad siyang pinagsinungalingan ng ama at sinabing mahal ang kanyang ibinayad dito at gumagana pa ito ng bilhin niya. Sa huli, kinailangan pa rin gumamit ni Dicky ng maliit na pamaypay. Nang hapunan, lalo pang naging emosyonal ang mga pangyayari. Kumuha ang ama ng isang lumang mansanas, tinanggal ang mga bulok na bahagi nito, at ibinigay ang natitirang maayos na piraso sa kanyang anak. Sa pagkakataong iyon, naglakas loob si Dicky na humiling ng bagong pares ng sneakers. Sandaling natahimik ang ama ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at nangakong bibilhan niya ito ng bagong sapatos sa lalong madaling panahon. Napakahalaga ng pangakong iyon para kay Dicky. Bago sila matulog, nagkaroon sila ng masayang sandali.
Simple ngunit nakakatawa ang kanilang laro, hinahabol at pinapatay nila ang mga ipis na nagtatago sa paligid ng bahay. Kahit gaano kahirap ang kanilang buhay, nakakahanap pa rin sila ng maliliit na dahilan upang tumawa. Kinabukasan, tumayo sila sa labas ng isang tindahan ng mga elektronikong kagamitan at nanood ng telebisyon sa pamamagitan ng salamin. May kakaibang balita sa TV. May isang lalaking nagsasabing nakakita siya ng lumilipad na platito sa kalangitan. Ngunit mukhang peke ang larawang ipinakita niya dahil ang sinasabing spaceship ay eksaktong kamukha ng kanyang ulo. Malinaw na nagsisinungaling siya. Habang nanunood pa rin ng balita ang kanyang ama, dahan-dahang pumasok si Dicky sa katabing tindahan ng mga laruan. Sa loob, may nakita siyang kamanghamanghang bagay. Isang laruan na katulad ng robot na aso ni Johnny. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa pananabik. Sinabi niya sa kanyang ama, kapag binili mo sa akin ang CJ1 na ito, nangangako akong wala na akong hihilingin pang iba. Ngunit wala silang pera. Maingat siyang sinabihan ng kanyang ama na ibalik ang laruan. Tumanggi si Dicky. Paulit-ulit siyang nagpumilit at sa unang pagkakataon ay nawalan ng kontrol ang kanyang ama. Sinampal siya nito. Naging napakabigat ng sandali. Ibinalik ni Dicky ang laruan, umiyak, at tumakbo palabas ng tindahan. Agad na nagsisi ang kanyang ama at hinabol siya. Nang sa wakas ay matagpuan niya si Dicky, nakita niyang kasama nito ang kanyang guro na si Miss Yuan. Magalang na sinabi ng guro na nais niyang bumisita sa kanilang tahanan. Naniniwala siyang dapat na aktibong nakikilahok ang mga magulang sa edukasyon ng kanilang anak. Ngunit nahihiya at naiilang ang ama. Mabilis siyang nagdahilan at sinabing masyado siyang abala sa trabaho. Nang gabing iyon, pumunta ang ama sa isang tambakan ng basura. Naghalungkat siya rito, umaasang may makikitang kapaki-pakinabang para sa kanyang anak. Nakakita siya ng isang luma ngunit maayos pang pares ng sneakers. Pagkatapos ay napansin niya ang isang sirang telebisyon at sinubukan niyang tingnan kung gumagana pa ito. Biglang may kakaibang nangyari. Isang kumikinang na lumilipad na bagay ang lumitaw mula sa tambak ng basura at mabilis na lumipad papunta sa kalangitan. Ngunit may iniwan ito sa likod, isang maliit na berdeng kumikinang na bola. Nang makauwi ang ama, masaya niyang sinabi kay Dicky, may nakita akong mas maganda pa kaysa sa CJ1. Tumakbo si Dicky para tingnan ito ngunit agad na nawala ang kanyang kasabikan. Isa lamang itong kakaibang berdeng bola. Gayunpaman, nagpasya siyang dalhin ito sa paaralan kinabukasan. Sa paaralan, dumating na naman si Johnny para asarin siya. Tinanong nito, ano yang bagay na iyan Dicky? Sinabi ni Dicky, CJ7 ang tawag dito at mas maganda pa ito kaysa sa CJ1 mo. Tumawa si Johnny at ininsulto siya. Sinabi pa nito na baka napulot lang ng ama ni Dicky ang laruan sa basurahan. Nagalit si Dicky at binalaan si Johnny na huwag magsalita ng ganoon tungkol sa kanyang ama. Ngunit hindi tumigil si Johnny. Sa halip, sumipol siya. Ilang segundo lang ang lumipas, lumitaw ang isang napakalaking batang lalaki na ang pangalan ay Dragon. Hinawakan siya ni Dragon at itinapon na parang wala lang. Nang gabing iyon, napag-alitan si Dicky ng kanyang ama. Punit ang kanyang uniforme at nasangkot pa siya sa away. Ipinaliwanag ni Dicky na pinagtatawanan siya ng lahat dahil sa walang kwentang laruan na ibinigay niya. Habang nag-uusap sila, may hindi inaasahang nangyari. Biglang umilaw ang berdeng bola. Pagkatapos, nagsimulang bumukas ang isang kakaibang itim na lagusan. Natakot si Dicky at itinapon ito. Sumigaw siya at sinabing ang bola ay isinumpa at may nakita pa raw siyang mga multo. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ama at ipinagpatuloy lamang ang pag-aayos ng kanyang uniforme. Biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng aparador. Tumingin si Dicky sa loob at may nakita siyang gumagalaw. Napasigaw siya sa takot. Nainis na ang kanyang ama kaya ipinasok niya si Dicky sa loob ng aparador bilang parusa. Mag-isa sa dilim, labis na natakot si Dicky. Nagsimula siyang manalangin at humingi ng proteksyon sa Diyos. At doon, may mahiwagang nangyari. Nagsimulang magliwanag ang berdeng bola na parang flashlight. Nagbago ang paligid at pakiramdam ni Dicky ay napunta siya sa ibang mundo. Sa kakaibang pangitaing iyon, nakita niya ang isang nilalang na may ulong hugis repolyo. Ginamit ng nilalang ang antena nito upang ayusin ang mga sirang bagay. Ngunit habang ginagawa iyon, nasira ang batong enerhiya na nagbibigay buhay dito at naging isang walang buhay na laruan ang nilalang. Biglang natapos ang pangitain. Nagulat si Dicky. Ang berdeng bola ay naging isang maliit na nilalang na alien. Sa sandaling iyon, binuksan ng kanyang ama ang pinto. Mabilis na itinago ni Dicky ang alien. Pagkatapos umalis ng kanyang ama papuntang trabaho, sinubukan ni Dicky na unawain kung ano ang nilalang na ito. Matapos mag-isip ng mabuti, nakabuo siya ng isang nakakatuwang conclusion. Isa itong asong galing sa kalawakan. Mula noon, pinangalanan niya itong CJ7.
Nang gabing iyon, naglaro sina Dicky at CJ7, nagtawanan, at sumayaw pa nga. Sa unang pagkakataon, tunay na nakaramdam ng saya si Dicky. Pagkatapos, nakakita si CJ7 ng isang bulok na mansanas. Gamit ang kakaibang kapangyarihan nito, ginawa nitong sariwa muli ang mansanas. Tinikman ito ni Dicky at hindi siya makapaniwala. Ngayon, sigurado na siya na hindi lamang ito isang laruan. Isa itong mahiwagang aso. Kinabukasan sa paaralan, buong pagmamalaking isinakay ni Dicky si CJ7 sa kanyang balikat. Nagpasya siyang subukan ito. Sinabi niya, kung matatalo mo ang pinakamalakas na aso rito, isa ka talagang super dog. Pagkarinig nito, tumakbo si CJ7 papunta sa aso at nakakagulat na natalo ito ng napakadali. Labis na natuwa si Dicky. Ngayon, may kumpiyansa siyang pumasok sa paaralan. Kalaunan, habang nagtatago sa banyo, nakaisip si Dicky ng isang kalokohan plano. Hiniling niya kay CJ7 na tulungan siyang makakuha ng 100 sa pagsusulit. Naglabas si CJ7 ng isang maliit na toolbox at gumawa ng espesyal na salamin para sa kanya. Habang nasa pagsusulit, may maliliit na robot na lumabas mula sa salamin. Tahimik nilang iniskan ang mga sagot ng ibang estudyante at ipinadala ang lahat ng sagot kay Dicky. Maayos na sana ang lahat ngunit biglang may napansin si Johnny. Napansin niya ang mga lumilipad sa paligid at sinubukan niyang hulihin ang mga ito hanggang sa aksidente niyang tinamaan ang guro. Dahil dito nauwi sa kaguluhan ang buong klase. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, kalmadong natapos ni Dicky ang kanyang pagsusulit. Nang ilabas ang resulta, sa unang pagkakataon ay nakakuha si Dicky ng perfect score. Napakasaya at napaka-proud niya ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan. Hiniling ng guro na makita ang kanyang salamin. Kinabahan si Dicky at mabilis itong ibinato sa guro. Kalaunan muling nakipagkita si Dicky kay CJ7. Sinabi niya rito na PE class ang susunod niyang asignatura at kailangan niya ng super sneakers. Sa loob lamang ng ilang segundo, ginawa ito ni CJ7. Sa PE class, ipinakita ng guro ang kanyang pinakamataas na record sa pagtalon at buong pagmamalaking sinabi na wala pang estudyanteng nahigitan iyon. Pagkatapos, lumapit si Dicky suot ang kanyang bagong sapatos. Madali niyang nalampasan ang record. Nagulat ang lahat. Ibinaba pa ng guro ang bar at pinasubukan siyang muli, ngunit mas mataas pa ang kanyang nalundag. Habang nasa treadmill, biglang tumubo ang mekanikal na mga paa sa sapatos. Napakabilis niya kaya hindi na kinaya ng makina at nasira ito. Sa swimming pool naman, naglabas ng mga propeller ang sapatos. Lumangoy si Dicky na parang speedboat sa ilalim ng tubig. Sa football, naging napakalakas ng kanyang sipa kaya nabasag ang goalpost. Sa puntong iyon, napagtanto ng guro na may mali. Hinamon niya si Dicky sa isang laban ngunit nakakagulat na nanalo si Dicky ng madali. Dahil sa kanyang mga ginawa, nauwi siya sa matinding problema. Dumating si Mr. Cow kasama ang mga pulis para hulihin si Dicky. Ngunit bago nila siya mahuli, ginamit ni Dicky ang kanyang sapatos upang lumipad palayo. Biglang nagising si Dicky. May piraso pa ng mansana sa kanyang bibig. Tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang panaginip lamang pala ang lahat. Sa sandaling iyon, umuwi ang kanyang ama at sinabihan siyang maghanda para sa klase. Ngunit nakita ni Dicky si CJ7 sa loob ng kanyang bag. Nalito siya. Maaaring panaginip lamang ang lahat, ngunit totoo si CJ7. Nagsimula siyang maniwala na matutulungan siyang muli ni CJ7. Habang papunta sa paaralan, huminto siya malapit sa isang eskinita kung saan may nakatirang totoong aso. Nagpasya siyang subukan si CJ7. Hinamon niya itong makipaglaban sa aso ngunit nagkamali siya. Buong bilis na sumugod ang totoong aso at madaling naitapon si CJ7. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Dicky sa kanyang asong alien. Pagkatapos sinabi niya kay CJ7 na gumamit ng mahika para muli siyang makakuha ng 100 na marka. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na eyeglass ay isang tumpok ng tae ang inilabas nito. Dinala pa rin niya ito sa pagsusulit, umaasa ng himala. Ngunit habang tumatakbo ang oras, tila walang nangyayari. Naubos ang oras at wala siyang naisulat. Nagsimula siyang mataranta. Napansin ni Johnny ang tae at pinagtawanan siya. Itinapon pa niya iyon sa mukha ni Dicky. Pagkatapos ng pagsusulit, labis na nagalit si Dicky. Pakiramdam niya ay niloko siya ni CJ7. Sa sobrang pagkadismaya ay isinubsob niya si CJ7 sa inidoro. Ipinilit niyang ibigay ni CJ7 ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ngunit muli, nakakatawang paraan lamang ang naging tugon ni CJ7. Sa klase ng PE, marumi at gusgusin na si Dicky kaya inutusan ng guro ang mga hardinero na bugahan siya ng tubig gamit ang hose. Nagtawanan ang lahat sa kanya.
Pagkatapos ng kahihiyang iyon, nakaramdam si Dicky ng matinding galit. Hinanap niya si CJ7. Sa pagkakataong ito, nagpanggap siyang nagsisisi. Mahinahon niya itong tinawag at pinapalapit. Nagtiwala si CJ7 at dahan-dahang lumabas mula sa pinagtataguan nito. Ngunit bigla siyang sinunggaban ni Dicky at itinapon ng diretso sa basurahan. Umalis siya ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nakonsensya siya. Tumakbo siya pabalik upang kunin si CJ7 ngunit huli na ang lahat. Nakuha na ng truck ng basura ang mga basura. Tumakbo si Dicky habang sumisigaw at umiiyak, nakikiusap na huminto sila. Nang makauwi siya, tuluyan siyang napaiyak. Sinabi niya sa kanyang ama na nawala niya ang laruan at hindi niya alam ang gagawin. Biglang may sinabi ang kanyang ama na ikinagulat niya. Ayon dito, may kakaibang nilalang na umuwi kanina at mukhang hinihintay si Dicky. Maya-maya, masayang tumalon si CJ7 na parang walang nangyari. Tila napatawad na siya ng nilalang. Nakahinga ng maluwag si Dicky. Ngunit nalito ang kanyang ama. Tinanong nito kung ano ba talaga ang kakaibang bagay na iyan. Mabilis na sinabi ni Dicky na laruan lamang si CJ7, ngunit hindi naniwala ang kanyang ama. Sinimulan niyang pilipitin at baluktutin si CJ7. Dinaganan pa niya ito ng mabigat na bakal ngunit hindi ito nasira. Buhay pa rin ito. Nabahala ang kanyang ama at sinubukan sirain ito ng tuluyan, ngunit pinigilan siya ni Dicky at nakiusap na huwag itong saktan. Nang gabing iyon, may isa na namang mahiwagang nangyari. Hindi makatulog si Dicky dahil sa init. Ginamit ni CJ7 ang kanyang antena upang ayusin ang sirang bentilador. Sa wakas, humihip ang malamig na hangin. Ngunit matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, nanghina si CJ7 at nakatulog. Kinabukasan, nagulat ang ama ni Dicky. Nagtaka siya kung paano biglang gumana ang bentilador. Kasabay nito, ipinakita ni Dicky ang kanyang test paper. Nagulat at natuwa ang kanyang ama dahil nakasulat doon ang 100 na marka. Sa paaralan, naglakad si Dicky nang may pagmamalaki habang nakasakay si CJ7 sa kanyang balikat. Ngunit napansin siya ng mga bully. Nang maramdaman ni CJ7 ang panganib, mabilis itong nagtago sa kanyang bag. Tinanong ni Johnny kung ano ang kanyang itinatago. Hindi siya pinansin ni Dicky at nagpatuloy sa paglalakad ngunit biglang inagaw ni Johnny ang kanyang bag. Nahuli si CJ7. Sinubukan ng mga bully na alamin kung ano ito. Gumamit sila ng iba't ibang kagamitan ngunit walang nakasira kay CJ7. Lumaban si Dicky at nakawala. Nang malapit na niyang masuntok si Johnny, muling dumating si Dragon. Hinawakan nito si Dicky at handa na siyang bugbugin. Ngunit biglang dumating si Maggie. Inutusan niya si Dragon na pakawalan si Dicky. Sinubukan siyang atakihin ni Dragon ngunit mas malakas pala si Maggie kaysa sa inaakala ng lahat. Sa isang suntok lamang, napalipad niya si Dragon. Binato siya nito ng isang bariles ng tubig, ngunit nabasag niya iyon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Muling sumugod si Dragon, ngunit mahigpit siyang sinunggaban ni Maggie at pinisil hanggang mawalan ito ng malay. Nagulat ang lahat. Nagpasalamat naman si Dicky. Sa sandaling iyon, dumating ang guro at pinarusahan silang lahat. Habang nakatayo sila sa bakuran, bumalik si CJ7 at niyakap si Dicky. Ipinakita ngayon ni Dicky sa lahat kung ano ang kayang gawin ni CJ7. Pinaupo niya ito at pinagawa ng mga nakakatawang ekspresyon ng mukha. Namangha ang lahat ngunit biglang nanghina muli si CJ7. Nagsimula itong masira na tila nauubusan ng enerhiya. Samantala sa construction site, buong pagmamalaking ipinapakita ng ama ni Dicky ang test paper sa kanyang mga katrabaho. Masayang masaya siya, ngunit nang tingnang mabuti ng kanyang amo ang papel, nagbago ang ekspresyon nito. May sinabi itong nakakagulat, kung nakakuha ng perpektong marka ang anak mo, siguradong nandaya siya. Ipinaliwanag niya na orihinal na 0 ang marka at nagdagdag lamang ng 1 at 0 upang magmukhang 100. Kinabukasan, pag-uwi ng ama ni Dicky, tinanong niya ang anak tungkol sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi nagsinungaling si Dicky. Inamin niya ang lahat. Inamin niyang nandaya siya. Labis na nadismaya ang kanyang ama nang marinig iyon. Kaya kinuha niya si CJ7 at sinabi, mababalik mo lang ang laruan mo kapag nakakuha ka ng higit sa 60 na marka. Sobrang nadismaya si Dicky at kinamuhian ang kanyang ama. Sinabi niya pa na kapag nakakuha siya ng higit sa 60, iwan na siya nito ng mag-isa. Just leave me alone forever! If you get a score over 60 using the brains in your own head, then I will leave you alone. It's a deal. I'm going to get that grade. You just watch me. Nang araw ding iyon, may isa pang pagsusulit si Dicky. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya ng walang pandaraya. Samantala, nagtatrabaho ang kanyang ama sa mataas na bahagi ng isang gusali. Delikado ang trabaho, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ito. Biglang nagkaroon ng kakilakilabot na aksidente.
Isang mabigat na metal ang nahulog at sumabit sa lubid na nakatali sa kanyang mga paa. Hinila siya nito pababa. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang mga katrabaho ngunit hindi nila nagawa. Nahulog siya mula sa napakataas na lugar. Sa paaralan naman, masayang-masaya si Dicky. Sa wakas, mahusay niyang nasagutan ang kanyang pagsusulit ng mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Lumapit si Miss Yuan at isinama siya sa ospital. Doon niya narinig ang napakasakit na balita, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Nang marinig iyon ni Dicky, parang gumuho ang kanyang mundo. Pag-uwi nila, walang tigil siyang umiyak. Sinabi niya sa kanyang guro na umalis na. Matutulog lang ako, at kapag nagising ako, babalik na ang tatay ko. Nang gabing iyon sa ospital, lumabas si CJ7 mula sa bag ng ama ni Dicky. Tiningnan ni CJ7 ang walang buhay na katawan ng ama at nalungkot. Pagkatapos ay nagpa siya itong gumawa ng isang matapang na bagay. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin siya. Dahan-dahang nagsimulang maghilom ang mga sugat, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Lalong nanghina si CJ7, ngunit hindi ito sumuko. Paulit-ulit itong sumubok. Kinabukasan, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Nagising si Dicky at nakita ang kanyang ama na buhay at natutulog sa kanyang tabi. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Pakiusap, huwag mo na akong iwan muli. Nalito ang kanyang ama ngunit niyakap din siya pabalik. Parang isang himala ang lahat. Ngunit may kapalit ang himalang iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Dicky si CJ7. Halos hindi na ito makalakad at gumagawa ng kakaibang tunog. Pagkatapos, may maliit na kumikinang na bola na nahulog mula sa antena nito. At sa isang iglap, naging isang walang buhay na laruan si CJ7. Isa na lamang itong simpleng manika. Inakala ng ama ni Dicky na naubos lamang ang baterya nito. Sinubukan nilang ayusin ito sa lahat ng paraan, ngunit walang gumana. Wala na si CJ7. Mula noon, dala-dala ni Dicky si CJ7 saan man siya magpunta, umaasang balang araw ay babalik ito. Nang dumating ang bakasyon sa tag-init, nagpunta sa isang picnic ang lahat ng estudyante. Habang nagsasaya sila, may biglang nakita si Dicky sa langit, isang lumilipad na platito. Kasabay nito, muling nagsimulang kumislap ang antena ni CJ7. At may kahanga-hangang nangyari. Daan-daang nilalang na katulad ni CJ7 ang lumitaw. Tumakbo sila papunta rito. Pakiramdam ni Dicky ay dumating na sa wakas ang pamilya ni CJ7. Marahil ay mayroon pa ring pag-asa. At iyan ang emosyonal na kwento ng isang mahirap na batang lalaki, ng kanyang mapagmahal na ama, at ng isang mahiwagang nilalang na kaibigan na tuluyang nagbago sa buhay ni Dicky.